Hello, maayong hapon, mga langga. So, ngayon, chichika po tayo ng bongga-bongga. Isishare ko po sa inyo yung nangyari sa akin. Kung paano nagsimula po yung anxiety ko or yung nervous ko. So, ayun, meron pa akong dalang squash seeds or dragon seed para meron tayong pinapapak habang tayo po ay nag-uusap. Kasi sometimes I'm getting emotional pag naalala ko yung nangyari sa akin. Nakikirid away ako. Nakikirid away pa rin ako. So guys, this afternoon, I will share you how my anxiety started. So December 10, 2007, I gave birth to my son, my only son actually, at 8 o'clock in the morning in our community hospital. So nanganak po ako ng December 10, 2007 doon sa community hospital namin. So of course, I took my maternity leave. So, and of course, my husband took also his leave kasi nga, manganganak na ako. So, nanganak na ako ng December 10. So, after a week, yung husband ko, kailangan na niyang bumalik. Actually, yung husband ko kasi, nagtatrabaho sa isang bar sa Boracay as a bartender. So, nung nanganak ako, kailangan niya bumalik sa trabaho kasi nga, kailangan na namin ng pera to feed me, to feed my son, to feed our baby, to buy our necessities, saka yung iba pang mga basic needs namin. So, nung bumalik siya, wala na masyadong tumutok sa akin kasi nga, nung umpisa na nag-asawa ko, nung naandun ako sa puder ng nanay ko, doon ako muna nagstay pagkatapos ng panganak ko. Parang nahihiya din ako sa kanila. So, ang nangyari, bumalik na yung asawa ko after a week. So, wala na talaga akong parang yung taong nag-hands-on talaga sa akin. Andyan naman yung nanay ko, tsaka yung tatay. Andyan naman yung family ko actually. Kaso nga, busy din yung nanay tsaka yung tatay ko kasi meron kaming parang maliit na kainan, yung restaurant. Yung tatay ko kasi is mahilig magluto, saka yung nanay ko rakitera din yun ko, ano lang yung tinitinta niya nung nagkaroon din siya ng pamilya. So parang ayun yung resources namin that time, yung kainan na yun. And then after 2 weeks, ng hapon na yun, around 2:30 or mag 3 o'clock na ng hapon, nagutom ako kasi nga nagbe-breastfeed ako ng anak ko, nagpapasuso ako ng anak ko, so parang nagutom ako. I'm looking for something to eat, pero yung gusto ko yung biscuit lang tsaka yung malamig na soft drinks. Meron namang pagkain sa bahay kasi nga nagluluto yung nanay tsaka yung tatay ko, may maliit kami ng restaurant doon sa bahay. Ang bahay namin, tapos pinatayuan din ng parang maliit na kainan. So ngayon, walang natitira doon sa bahay namin paghapon. Kasi nga sa likod ng bahay namin, meron doong bahay kubo or malaking kamalig. Actually, doon talaga din yung nanay ko tsaka yung tatay ko natutulog sa likod, doon sa kamalig na yun na malaki. Aside from that, meron ding kamalig doon sa likod. Dagat na yun kasi coastal area yung bahay namin. Actually, nasa likod lang kami ng plaza, pero yung likod ng plaza na yun is dagat na. So, parang merong pahingahan doon. Doon lagi nagtatambay yung tatay ko, mga kapatid ko. Kung lang natitira sa bahay paghapon. Pero hindi ko alam, andyan pala yung nanay ko sa likod, tutulog pala siya. And then, nagutom ako. That time, ayokong kumain ng kanin.
Parang nanawa na rin ako sa mga ulam-ulam namin doon. Siyempre, may mga natira-tira pang ulam kasi nga meron kami maliit na kainan. Maliit na restaurant doon. So, gusto ko yung since kasi nung dalaga ako, parang soda lover ako, mahilig ako soft drinks. Yung isang na yun, naalala ko, yung 1 litro ng soft drink, kaya ko siyang ubusin. Tapos yung 2 straw na yan, dinudugtong ko. Saka yun, ginagamit kong straw para maubos yung 1 litro na yun. So, back to my story. Yun nga, nagutom nga ako. Tapos, lumabas ako. Wala akong mautusan kasi nga wala ka din tao sa bahay. Gutom talaga ako. Kasi nga napapasuso ako ng baby ko. Nung lumabas ako ng bahay, mainit siya. Mainit siya kasi nga, yun, magto 3 o'clock na or past 2 in the afternoon. Lumabas ako, mainit. Tapos, nasa kalagitnaan na ako ng kalsada kasi nga, yung gusto kong pupuntahan na tindahan, medyo malalayo ng konti, mga ilang bahay pa. Kasi nga maraming choices doon. So, gusto ko mamili ng, ng mga biscuits. Tapos, bibili na ako ng malamig na soft drinks. Tapos, siguro, andun na ako, mga 2 bahay pa lang. Yung yung feeling ko, nung nasa kalagitnaan na ako ng kalsada, parang iniikutan ako ng hangin. Parang alam mo yun, yung feeling may ipo-ipo dyan sa, mo. Parang may ipo-ipo dyan sa, yung pinapalibutan ako ng ng hangin. Basta, something na, gumaganyan siya. Sabi ko, bakit ang init? Pero, bakit ganun? Kasi nga, that time, feeling ko, parang, I feel like I'm fainting. Feeling ko, parang makukulaps ako, na nalalambot ako. Tapos sabi ko, parang ako, very weird yung feeling ko that time. So ngayon, sabi ko, parang natakot ako. Tapos yung greatest fear ko kasi when I was child, yung makulaps ako, mawalan ako ng malay, yung mahimatay ako. I remember, when I was in elementary, meron kaming mga dental mission. Ginagawa ko yun, hindi ako nagpapacheck ng ngipin ko kasi nga, tatakot ako. Baka mahimatay ako, baka makulaps ako. Ginagawa ko yun, umuwi ako sa bahay. Kasi that was my greatest fear. So ngayon, nung nasa gitna na nga ako ng nung nasa gitna na nga ako ng kalsada, ang sama ng pakiramdam ko. Parang first time ko yung bakit ang init? Pero parang pinapalibutan ako ng malamig na parang may something na may hangin. Tapos, ang feeling ko nung nakaramdam ako nung parang makukulaps ako, parang kinabahan ako kasi nga, that was my greatest fear, yung makulaps ako since I was child. So, ginawa ko, hindi ako nagpatuloy pumunta ng tindahan na yun. Bumalik ako sa kwarto. Pero kasi, gusto ko talaga uminom ng malamig na soft drinks kasi nagugutom ako. Supposedly, yung iinumin ko nun, dapat, noong mga time na yun, dapat pala mga hot soups. Something hot, or soups, basta something hot lang, or hot water, or hot, kung ano lang dyan, hot Milo. So, wala naman kasi akong idea that time. Saka, hindi masyadong, yung nanay ko sa akin, kasi nga, busy rin siya sa pagluluto ng doon sa restaurant, yung maliit namin na kainan. Hina-check na lang ako doon sa kwarto. Pagkakain. Once in a while. Ganun. Siyempre, iba talaga pag andun yung husband ko. Very hands-on, saka nakamonitor ka lagi. So, yun nga, bumalik ako. Sabi ko, nagugutom talaga ako. Wala talaga akong mutusan. Ginawa ko, lumabas ulit ako kahit iba na yung pakiramdam ko. Kasi feeling ko, pag kumain ako, marirelieve ako. Which is, meron naman pagkain dyan sa bahay namin, yung mga natirang ulam. Kasi nga, nagluluto yung nanay tsaka yung tatay ko. Kaso lang, parang nananawa ako sa mga lutong restaurant na to. Parang, hindi ako parang ayaw ko lagi kumakain ng mga karne, ganyan. Pero gusto ko prefer ko yung sinabawa isda, something ng mga isda, mga gata-gata ko lang gusto ko. So ngayon, hindi ako pumunta doon sa
sa isang store na medyo malayo. Siguro mga 4 na bahay o 5 bahay pa bago ako makaabot doon. Yung pinuntahan ko doon sa store ng ninang ko, which is next to our house. Meron naman akong big kiss. Kaso yung big kiss ko noon is yung big kiss na pambata lang, yung manipis. Yun lang yung ginagamit ko. So pumunta ako doon. Pero yung feeling ko noon parang makukulaps na ako. Parang alam mo yun, yung parang nalalambot ka, yung parang manlalamig ka, hindi mo, so bumili pa talaga ako ng soft drinks na yun. Hindi pa talaga, tapos bumili ako ng biskwit, bumili ako ng soft drinks. So naandun na ako. Sabi ko parang makukulaps ako. Pero nilalabanan ko siya. Kasi nga, takot ako mahimatay. Sana nga dapat yung ginawa ko, hinayaan ko na lang na makulaps ako para kahit pa paano. Hindi ko rin alam. Kasi nga, lang yun, parang gutom lang yun. Since that was my greatest fear, na makulaps ako, nilabanan ko siya. So instead na kumain ako una ng biskwit dahil gutom na gutom ako. Yung binigay din sa akin, malamig na Mountain Dew. Kasi nga gusto ko yung malamig, yung nagkikita ka sa lamig. Tapos yun, nung pagsipsip ko nun, parang feeling ko, parang dito lang yung hininga ko. Parang dito na lang yung hininga ko. So, makukulaps na talaga ako kasi doon ko naramdaman yung lamig. Yung biglang nagkaroon ako yung rapid heartbeat. Grabe yung palpitate ko. Palpitate talaga, as in palpitate. Yung parang maririnig mo na yung palpitation. Tapos, yung nalalambot ako, nalalamig ako. Ayun, tapos yung parang hininga ko, parang dito na lang. So, parang nag-ano na ako. Actually, hindi ako nag-total na nag-collapse. Parang landanta lang ako that time. So, parang nakita nila, ano nangyari sa'yo? So, nilagyan nila ako ng mga panghaplas. Tapos, pinainom ako ng hot water yun ng auntie ko. Hindi ko alam yung araw na yun. Yun pala yung, doon magbago yung buhay ko. Suddenly, my life turned into gloomy. Kumbaga, yung pala yung umpisa ng nagiging madilim yung buhay ko. Yung parang umpisa din ng kalbaryo ko tsaka ng asawa. So yun, hinaplasan ako. Tapos pinainom ako ng hot water. Pero yung nararamdaman ko noon is parang may nagri-ring sa parang may nagbabas, nagri-ring sa ears ko. But feeling ko noon, half of my head, parang nagri-ringing siya. Siguro yun na yung sinasabi ng mga matatanda na pinasukan ako ng lamig, ng hangin. Pinasukan ako ng, kumbaga, nahaklo ko ang nervyos. Kumbaga, yung nervyos, nadakip ko daw yung nervyos. Yun yung sabi ng mga matatanda. So, yun, binalik na ako sa bahay. Dinala na nila ako doon sa bahay. Pero feeling ko parang hindi na ako yun. Hindi na naging normal ang lahat. Simula nun, hindi na naging normal yung lahat. Kumbaga, yun na yung pinaka-challenging na nangyari sa buhay ko. Hindi ko alam kung gagaling pa ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan. Wala akong alam eh. Wala akong idea. So yun, yung naalala ko lang nun. So yun nga, umpisa na nun. Parang may nagre-ring sa ears ko, hindi ko alam. Kasi nga, tapos, yung rapid heartbeat ko, feeling ko, maya, feeling ko nga, na nga siya eh. Parang consistent na yung yung pagpalpitate ko. Imagine, sa 3 years na yun, after 3 years pa ako naka-recover, I'm thinking, naka-recover pa ako kahit ganun ka tagal. So, yun nga, nag-umpisa na yung kalbaryo ko. Kalbaryo namin mag-asawa. Tapos, karoon ako ng parang greatest fear. Parang takot ako. Hindi ko alam. Wala akong specific nun na
bagay na kung ano yung kinatatakutan ko, basta tatakot ako. Pag natatakot ako, yung ginagawa ko, tinatawag ko yung asawa ko, niyayakap ko siya, tsaka sumisiksik ako dun sa kilikili ng asawa ko, tsaka umiiyak. Kahit pa paano dun nare-relieve ako. Every time, ganun lang ganun. Sa 3 years na yun. So, since na kailangan na rin bumalik ng asawa ko sa sa trabaho, ayun yung parang napakahirap din sa amin. Kasi nga, yun na yung naging sitwasyon ko. Okay lang sana na nanganak ako. Okay na yun na walang complications actually. Kung hindi naman yun nangyari. Kaso nga, yung sa part ko, kailangan talaga yung nare-relieve ako pag andyan yung asawa ko. Kasi, tulad yan, pag nakakaramdam ako ng rapid heartbeat, tapos kailangan kong may kayakap, alangan naman yung parang every time kasi kailangan din magtrabaho din ng nanay ko na magluto, siya na magluto. Hindi pwedeng iikot lang yung din nila sa akin kasi nga kailangan din ng extra, ng income para din sa ibang kapatid ko. So, nahihiya ako. So, ngayon, kailangan din gumawa ng paraan yung asawa ko. Sa kasamaang palad, napunta naman yung asawa ko sa kumpanya na very, hindi ko alam kung anong term doon na oh my god, kumbaga parang gusto mong sabihin, nasan yung mga puso na wala ba kayong mga puso? So, yung ginagawa ng asawa ko, daytime siya. Actually, lagi siyang natataon sa night shift kasi nga mas marami yung tao sa gabi since na bar yun, pinagtatrabuhan yun. So, nataon siya nung naging daytime siya. Natrabaho yung asawa ko ng daytime, tapos uuwi yan siya sa kasi from Boracay, yung pinaka-last trip lang talaga doon, is 4 o'clock or 5 p.m. na last trip ng Sierres. So, ginagawa ng asawa ko, daytime, uuwi pa yan siya uuwi siya ng Antique, which is it take 1 hour from Caticlan to Sebaste. Pagka umaga naman, pagpapasok siya, aalis na naman siya ng bahay na maaga, balik sa trabaho. Ganon yung routine. Kasi nga, kailangan niyang bantayan niya ako ng mga time na yun. Tsaka kailangan ko talaga yung asawa ko. Hindi naman pwede mag-stop yung asawa ko kasi wala kaming source of income. So, sobrang kalbaryo talaga yung namin. Yung grabe talaga yung challenge na yun na dumating sa buhay namin mag-asawa. So, ayun, naalala ko na sobrang wala na kaming pera. Unang binenta ng asawa ko yung Walkman niya kasi uso-uso pa dati yung Walkman niya. Second, binenta niya is yung digicam niya kasi dati uso-uso pa yung digital na camera. Sunod, kung ano pa yung pinibenta ng asawa ko para lang kasi nga sa araw-araw na hindi sapat. Tsaka yung kumpanya niya, horrible. Grabe. Sa 8 years na nandun yung asawa ko, 2007, nag-resign siya ng 2011. So, 11 years in the service. Kumbaga, yung service ng asawa ko sa bar na yun is 11 years. Tapos, grabe yung, hindi ko alam kung anong merong rules sila. Kasi ako, nagmamanage din ako ng restaurant eh. Yung rules nila doon, pag umabsent ka, kahit tumawag ka, parang hindi nila yung kinoconsider. They are very inconsiderate, very insensitive. Hindi nila minsan kinoconsider.
yung empleyado will be fined 500 pesos. 500 pesos will be deducted in your salary pag nag-absent ka. Pag na-late ka, 100 pesos naman yun. Pag wala kang lighter or pens or ano, another penalty yun. Hindi ko alam kung, kalimutan ko kung ano yun. Kasi merong copy yun yung husband ko eh. So grabe yung sentiment nung ano na yun, ng husband ko. Siyempre as a partner, grabe din yung ano ko. Yung mga grudges namin doon, yung mga sentiments namin. Kasi that time may pinagdadaanan kami eh. Tapos hindi nila maintindihan yung asawa ko. Sa 11 years nang naandun yung asawa ko, pagdating ng end of year, yung 13th month, they're not giving the right amount of the 13th month pay. Sa 11 years ng asawa ko, yung pinakamataas na binigay nila is 2,500. Promise, only 2,500. Parang gusto ng asawa ko ibalik yun. Parang gusto, boss, pamasko ko na lang sa inyo. Pero na-realize din namin, hindi naman kami masamang tao eh. What you sow is what you reap. You sow what you reap. Kumbaga, kung ano yung ginawa mo, nababalik din sa'yo yan. Sabi ko, God is watching, universe is listening, karma is real. Tapos yung mga sentiments namin na yun, tinapon na namin yun sa kanila. Kasi ayaw namin meron kaming mga grudges sa puso namin. Kasi sino pa naman yung ano, yung hindi sasama yung loob. Pag absent ka, less fine ka ng 500 pesos. Ayan yung ano nila, rules. That's the way they discipline their employees. Na dapat ilagay yun sa tamang proseso. Kasi yung sa akin, nagmamanage ako ng restaurant. Like yung offense. Sorry for that. Like your offense is 15 minutes late. Siyempre, tatanungin mo yung staff mo, bakit ka na late? Anong nangyari? So, if justify naman nila na, ay, ate, kasi ano, malakas yung ulan dun sa Aklan. Kasi yung usually umuwi sa amin is Aklan, Batan, like mga Rojas, Iloilo kasi malayo na yun. Ate, kasi ano, malakas yung ulan, tsaka na-stranded kami, suspended din yung pagtawid ng pambot dito sa ano, sa isla. So, ano yun, kumbaga, ano yun, considered yun kasi nga, meron, sinastify niya, tsaka alam mo naman na ganun yung nangyari. But, pag ano siya, pag nasabi siya na, ay, ate kasi yung gusto kong itawag nila sa akin dahil hindi ako nagpapatawag ng ma'am. Dahil ayaw kong tinatawag ako ng ma'am kasi gusto ko parang family lang kami, ate. So parang ma-feel nila na ate nila ako. So, pag sinabi naman nila na ano, pag yung reason naman kasi, ito kasi sa mga experience din sa mga staff ko. Pag yung reason naman kasi nila na, hay ate, tagal kasi yung umalis ng van. Mga isang oras na, kaya na-delay ako, na-late ako. So, hindi naman ano yun, hindi naman considered yun kasi alam mo namang matagal yung pila, matagal naman yung kailangan mo pang mag-antay ng pag-alis ng van. Bakit hindi ka umalis ng maaga? Para hindi ka malate, para meron ka rin time na mag-ayos pa na sarili bago ka umalis ka. Meron ka pang extra time bago pumasok sa amin. So, first warning ko niyan is verbal warning. Verbal muna kami, wala yung memo. So, first, parang verbal warning, first warning is, yun nga, verbal warning. Second warning is, meron na siyang written memo. So, bibigyan ko siya ng written memo. Tapos, pagka third offense niya ulit, written memo ulit yun. Tapos, pag nag-fourth offense kasi yung ano, yung ganun na tardiness na yan. Kasi hindi naman, tardiness kasi yung tawag dyan. Kasi nga, hindi naman ganun kalaki yung offense nung empleyado. Kasi nga, ano lang yun,
late and then yung nga partner. Pero kailangan din mas disiplina sila. So, fourth offense is suspension. Fifth offense, pag hindi talaga sila natuto, hindi talaga nila kayang i-adjust o disiplina yung sarili nila na maging professional sa work, na kailangan nilang maging on time. So, doon na pumapasok na tatanggalin na sila. So, at least, nasa tamang proseso siya. So, when it comes naman sa theft, pag nanakaw, automatically, hindi natin yan tinitolerate. So, automatically, termination yun. Siyempre, nakaw yun. So, depende. So, yun nga yung nangyari, back to sa husband ko. Yun lang din yung grabe yung sentiments ng asawa ko doon. So, sabi ko, na lang, let it go. Kasi nga, mabait lang naman talaga yung asawa ko. Sabi ko, bakit pinagtatagal yun sa kumpanya na yan? Kung alam mo namang ganun. Kasi nga, parang kinakonsider niya yung samahan. Binavalue niya yung, hello? Ikaw, kanakonsider mo sila, nagko-consider pa. They are just taking, they are not taking of their employees. They are just taking care of their wealth. They're, very inconsiderate, very insensitive talaga. So, dumating dun sa point na gusto nang ipadoli din ng asawa ko. Hindi namin yung tinuloy kasi nga ayaw namin ng parang dole, tapos which is deserve naman sana yung kunin ng asawa ko sa 11 years niya. Kasi yung usapan dun pera naman. Kahit mahirap lang kami, nakakasurvive naman kami. Hindi kami nag-a-after sa pera. So, sana bago-bago na po tayo dyan, mga iyay, mga iyuy. Kahit yung sintimo ni piso, hindi natin madadala yun sa langit. Mas maganda naman yung mamatay ka na binubuhay ka ng maganda mong gawain kaysa yung patay ka na yung gusto ka pang ilibing ng paulit-ulit ng mga taong. Pero wala na yun, promise. We let it go. We just smile. Alam na namin din yun. Kasi ayaw namin. Pangit din yung nag-hold ka ng grudge sa puso mo. So yun lang, napagdaanan lang din natin ng napagdaanan lang din natin. So back to my story, yun nga. Wala na kaming kumbaga, tsaka yung sahod ng asawa ko that time, 2007 was 180 pesos. Promise, 180 pesos. So yun, uwi pa siya kasi nga dahil sa sitwasyon ko. Thank God, kinaya namin yun. Lahat na. Ultimo yung kwintas ng asawa ko na silver. Kasi ayaw ko naman talaga siya nagsisilver, pero kasi nung mas maganda nung wala pa siyang kwintas kaysa mag-silver siya. Nung nung binata siya, meron na siyang yung silver na yun, parang naging sentimental value niya sa kanya. Kasi nga, yun, parang binavalue niya rin, parang nagkaroon din ng sentimental value kasi binili niya yun. Galing din sa sahod niya. Kahit ultimo yung silver niya na kwintas, bininta namin yung kasi yung time na walang-wala na kami. So yun, wala, hindi rin namin paano kami nakakaraos, basta yun, pag tuwing natatakot ako, I just pray na ulit, basta andyan lang yung husband ko. Pag andyan yung husband ko, pag nagpapapalpitate ako, tapos, parang natatakot ako, para yung feeling ko nun, nagpapalpitate ako, natatakot ako, yun pala siguro yung kasi, hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. I don't understand kung what's happening to me. Kasi wala akong alam that time. Kasi that was my first time nag-attack sa akin. Maybe, siguro yun yung tatawag nilang anxiety attack. So, yung anxiety attack ko, siguro parang nag-lead to sa panic. Parang nag-panic attack siya. Parang gano'n rin. Parang nagkaroon ako ng anxiety disorder tsaka yung panic disorder that time. Hindi ko alam kung ano yung tama doon na term. Or agoraphobia, generalized anxiety disorder, kasi mayroong mga classifications, hindi ko alam kasi wala nga akong alam. So that's why it's very important that you have knowledge and understanding when it comes to anxiety, para it will help you to empower you. Para kung may alam ka about dun sa nangyayari sa'yo, so kumbaga malilisen gradually yung symptoms, saka malalaman mo how to manage ng ganong
ganong sitwasyon. So yun, ganun. Imagine, 2007 yun nangyari. 3 years pa ako naka-recover. Yes, 3 years. Kung ano naman kamalas nagkaroon ng ganong company yung husband ko, ganon naman ako kaswerte, kapaligtaran naman swerte. Bumalik ako sa pinagtatrabahuan ko after sobra over a year bago ako nakabalik. Hinintay ako ng boss ko. Tapos tinetext ako ng boss ko na, "Sir, sabi ko, pasensya na po talaga hindi ko po talaga kaya pong bumalik." Kasi nga, in-explain ko sa kanya. Sabi niya, "Malu," sabi niya, "magpalakas ka." Niya ako. Kaya nga, ang hirap. Hindi natin pwedeng i-judge yung mga tao na akala mo okay sila. Yung pala may pinagdadaanan sila kasi nga, malaking bagay yung, it's a really big help yung may i-encourage sa'yo. Nung bait yung boss ko na yun, as in, tagal ako sa kanila. 13 years. 13 years ako sa kanila. Tapos sabi niya sa akin, "Malu, magpalakas ka." "Malu, magpalakas ka. Basta dito lang kami. Welcome na welcome ka pa rin sa pagbalik mo." Yun lang yung tinext ng boss ko. Actually, hindi ko dinitil sa kanya kung anong nangyayari sa akin. Hindi ko dinitalhi sa kanila. Hindi ko dinitalhi sa kanya. Kasi gusto ko rin na bumalik na. Gusto ko kasi makabalik sa trabaho. Kasi nga, naawa na rin ako sa husband ko. Naawa ako actually sa husband ko that time. Lahat ginawa niya. Tapos punta kami doon ng actually hindi ako pumunta doon ng psychologist, nagpa-psychotherapy, nag-neuropsych, hindi ako pumunta doon. Yung pinuntahan namin ng nanay ko, ang dami-dami namin pinuntahan na parang mga quack doctors. Tapos yung mga gamot-gamot, yung mga herbals, yun nakatulong yun sa akin. Para mabuti-buti yung kalagayan ko. Pero grabe yung na yun. Grabe yung nangyari sa akin ngayon. Wala akong parang ruminations na parang like I'm dying. Pero hindi ako takot mamamatay noong that time. Alam mo yung kung anong kinatatakutan ko, yung mabaliw ako. Kasi feeling ko, parang ma-loss of control. Pero pala yun, ngayon, ngayong may alam na ako. Kasi nag-relapse ulit. Parang binat. Relapse by spina. Parang tsaka bumalik ulit siya. Kasi after 3 years, 3 years ako naka-recover. So after 3 years, my life is back to normal after 3 years. Na-stress din ako because of my unhealthy lifestyle. Tsaka iba pa yung parang nag-trigger yung mga stressors ko. Bumalik siya ulit. Yung pinuntahan namin ng nanay ko nung lagi is yung mga mga doctors. Tsaka puro mga halamang gamot, mga herbals yung kung saan nila kinukuha yun. Doon sa mga pinakadulo ng bundok, yun binabayaran niya ng nanay ko. So nahihiya ako sobra dun sa nanay ko. Yung ginawa ko, nag-decide yung asawa ko na ilipat ako doon sa kanila sa Nabas. Kasi nga, para mas malapit sa kanya, dahil nga dun sa sitwasyon ko na kailangan niyang umuwi almost every day. Kasi dun sa Nabas is just 20 minutes lang. Galing sa Boracay, so malapit yun siya. Nilipat niya ako doon. So,
Doon ako sa mother-in-law ko. Yun lang, pasalamat na ako sa mother-in-law ko. Kasi, simula din yung ganung sitwasyon ko. Pinaglalaba niya ako. Hindi ako naglalaba hanggang lumaki si JL. Hanggang 7 years old. Hindi ako naglalaba. Yung mother-in-law ko, nung andun ako, pinaglalaba niya ako. Hindi ako naglalaba. Yung mother-in-law ko, ultimo yung panty ko nakakaiya, diba? Kasi nga, dahil sa sitwasyon ko. Tapos, ilang months pa yung bininyagan si JL. Kasi nga, dahil walang-wala kami, kailangan namin pabinyagan yung anak ko. Pero, andun pa rin yun. Hindi pa rin nawawala yung ano ko na yun. Hindi ko alam kung ano ang tawag dun eh. Basta, ano lang siya, parang consistent na nga siya eh. Yung parang, yung ano ko, nagpapalpitit ako, yung rapid heartbeat ko eh. Pero, yung ano lang, hindi ako nilalamig nun na, pag yung mga symptoms ko na yon, rapid heartbeat lang, tapos natatakot ako. Hindi ko alam kung anong phobia meron ako, kung agoraphobia, social anxiety, generalized anxiety. Hindi ko alam kung ano yung tawag doon sa nararamdaman ko kasi nga, wala talaga akong knowledge that time because that was my very first time that kind of illness hits me. So yun, andun na ako sa sa poder ng mother-in-law ko. Pinapuntahan din ako ng nanay ko doon. Pinadalhan ng gatas kasi nga natatakot, maawa ako sa anak ko. 2 months ako nagpa-breastfeed sa anak ko, and then nagkaroon ako ng ganung sitwasyon. Kailangan ko siyang i-formula kasi naaawa ako sa anak ko. Baka iniisip ko, baka ma-absorb niya yung kung anong meron ako at saka magkaroon din siya. Pero wag naman sana, in Jesus name. Ayun, so kailangan ko siya i-formula. Yung problema ko naman, i-formula siya. Wala naman kami, parang hindi masusustain kasi nga sa akin pa lang, sa mga needs ko pa lang. Saka lagi yung asawa ko napapagastos kasi nga pag umuwi siya, sa 180 pesos niya na yung nasweldo, kung mag-absent pa siya, na very inconsiderate naman yung boss niya, mas malaki pa yung ililes sa kanya. Pag na-late naman siya, kasi nga hindi nila alam kung anong pinagdadaanan namin, nilas naman siya ng 100, so 80 pesos na lang natira. So magdidepende na lang din naman yung asawa ko kung merong tip. Pag walang tip, wala talaga, diba? So yun, yung parang din namin doon, yung sa family ko, which is hiniya din ako sa family ko. So go, tapos kailangan naming pabinyagan yung anak ko. Hindi pa ako nakakabalik ng work. Alam mo ba na pabinyagan namin si JL, yung anak ko? Magkano lang yung budget namin? 2,500 lang. Yung pera namin 2,500, nairaos din namin yun. Kasi walang-wala talaga eh. Yung 2,500 na yun, na pa yun, na kumbaga, nabawasan pa yun ng mga pangangailangan ko. So, yun, talagang sinasandigan ko lang dun that time. Pamilya ko, lalo yung asawa ko. Hindi pa kami kasama ng asawa ko. So, ito, 1 year na. 1 year na nakalipas. Parang hindi pa rin talaga bumalik sa normal yung yung katawan ko. Parang andyan pa rin talaga yung parang lagi ako nagpalpitate, palagi akong natatakot. Basta pag natatakot lang ako, naiisip ko nun yung mag-pray ako, tapos nare-relieve ako pag andyan yung asawa ko kasi yayakap ako sa kanya, siksik ako dun sa kilikili niya, iiyak ako. Iiyak ako dun sa ilalim ng kilikili niya. Ay, paano nare-relieve siya. So yun, siguro mga nakalipas na yung 1 taon, na ako sa ko. Doon na ako sa in-law ko, doon lang sa Navas. So malapit na siya sa isla. Hindi namin alam, kahit wala kami pera, nakasurvive kami.
sorry, kasurvive naman kami. So ngayon, sabi ng husband ko, ano na lang, sama na lang kayo sa Boracay para hindi na rin ako para hindi rin siya mahirapan, saka hindi rin malilis din yung expense, yung transportation. So ngayon, nag-move kami dun sa isla. So kumuha siya ng parang paupahan na medyo malaki-laki kasi nagsama akong bata. Tapos yun, tinry kong bumalik sa trabaho ko. First attempt ko, isang araw lang, hindi ko kaya. Yung nararamdaman ko noon, yung parang dito sa yung upper abdomen ko, yung sulok-sulok, yung parang dito siya nag-aatake. Yung pala naiintindihan ko ngayon, parang butterfly something dito sa upper abdomen. Parang siya, parang dito siya nagsimula, yung parang, hindi ko alam. Tapos biglang, yung mga nerves ko, parang feeling ko, parang nanginginig-nginig siya. Tapos ayun, parang natatakot na ako. Tapos natakot ako sa hangin. Gusto ko sa loob lang ako ng bahay. Pag malakas yung hangin, gusto kong magtago. Kaya nga, nung time na yun palagi akong nagbe-blazer, nagja-jacket. Tapos, kung pwede lang magbidyas pa ako kasi nga, nagkaroon ako ng phobia. Dun sa hangin, since na parang yun yung dahilan, no? Na yun yung nag-attack sa akin nung bago ako mag-collapse, yung parang nililibutan ako ng hangin. Nagkaroon ako ng fear. So, first attempt ko, pumasok ako, tapos ayun, hindi ulit ako pumasok. It took a month ulit, kaya napaka-understanding, ang laking bagay pag ng mga taong naiintindihan ka. Yung boobs ko, sobrang bait nun. Certain tan. Kaya, special talaga din siya sa heart ko, tsaka sinasabi ko yun sa kanya. And then, second attempt ko, pasok ulit ako. Sabi ko, kailangan ko na pumasok kasi naawa ako sa asawa ko. So, pumasok ako, siguro mga 3 days lang, stop na naman ulit ako. Nag-stop na naman ulit ako. So, yun, sabi ng boss ko, huwag mo nang pilitin yung sarili mo. Basta magpalakas ka lang muna. Yung pag ready ka na, dito lang naman kami, welcome ka naman. Yun lang talaga yung sinabi ng boss ko. So yun, napakalaking bagay sa akin kasi nga, grabe din yung parang nililift up din ako kasi nga alam mo yung parang depressed ka na, hopeless and depressed. Pero alam mo yung kinakapitan mo na, sige, kailangan ko magpalakas kasi kailangan ko makabalik sa trabaho, yung parang may babalikan ka pa. So yun yung parang nag-encourage din sa akin, gives me strength din para mag-moving on, para kasi nga sabi ko, nahiya din naman ako sa boss ko kasi sabi ko, ilang years, more than a year na hindi pa ako nakabalik ng trabaho. Pero ito, gusto ko first attempt ko, second attempt ko, hindi talaga kinakaya pa ng katawan ko. So yun, hanggang pero andyan pa rin yan pag halimbawa pag may nakakarinig ako ng may nagsisigaw, tapos parang mga patay, away, yung tatakot ako. Kasi natatakot ako, nagpapalpitate ako, tapos parang yun nga, parang anxiety, parang hindi ko alam din yung tawag din yun, pero ngayon naintindihan ko na nagkaroon ako ng disorder, parang nagkaroon ako ng anxiety disorder, tsaka minsan hindi ko na-handle siya, it leads to panic, parang panic attack. So yun,
Ah, wala pa, hindi rin namin alam kung paano din namin na-overcome yun ng asawa ko. Yung ano na yun, yung mga nangyari sa amin, yung pinaka-challenge na nangyari sa amin. So after so bumalik ako first attempt, second attempt, bumalik ako ulit sa trabaho. Tapos yun, thanks God, tuloy-tuloy na yun yung ano ko, yung unti-unti, parang gradually nalisin din yung fear ko sa yung sa hangin. So siguro din nagaano na ako, parang gusto, parang gusto ko na bumalik. Sabi ko noon dati, Lord, sabi ko, okay lang po mamatay ako, wala po ako mababaliw. Parang ganun yung ano ko. I just go back to the sender in Jesus name. Kasi yung anxiety pala, anxiety is a normal reaction of our body. But when anxiety interfere with your daily life, so disorder na po yun. Ano yung nangyari sa akin? Kasi nga, minsan, it's a natural reaction for us na na ma-anxious tayo, kinabahan tayo. Halimbawa, uy, merong nangyari na parang mga napaka-trauma or natural lang yun na mag-react. It's a normal reaction of our body due to stress. So, pag hindi, lang yun, kumbaga, parang, nung time lang na yun na nagkaroon ng mga ganun, it's normal na yun na mag-react ng ganun yung body mo. Pero pag everyday na, so, that's not normal anymore. It's disorder already. What happened to me? Siguro, anxiety disorder na yun. Kasi nga, it interferes my daily life na, kumbaga, na na siya. Tsaka yung ko, very thankful ako nung na-overcome ko yun. Sabi ko, sa 3 years na yun, kung hindi pala ako naging matapang, ako ngayon, diba? Hindi ko alam. Hindi ko alam kasi nga, yung anxiety is an unknown na sabi nila na parang feeling mo parang mamamatay ka, parang loss of control. Maraming nagsasabi na pag meron kang ganyan, baka mabaliw ka. Hindi. Kahit i-research niyo yan, kasi nga nasa conscious ka, natatakot ka na mabaliw, sa meaning you have a conscious mind. Nasa conscious ka. Naku-conscious ka na kasi meron kang fear. So, yun na naman yung fear mo na yun. Magti-trigger na naman yun. So, lalabas yung maraming symptoms. Ano ba yung mga symptoms ng anxiety? Marami. Yung lightheadedness ba yun? Yung parang, ano ba yung tawag sa Tagalog? Tsaka yung parang headache, mga severe headache, mga nausea, tapos ano pa ba, pananakit ng mga katawan, yung parang nagko-constrict yung mga muscles mo. Tapos yun nga, yung magpapalpitate ka, yung parang mag-hyperventilate ka, yung parang nanlalamig ka, nalalambot ka, yung feeling mo may matay ka. Ang dami niyang symptoms. Pero pag wala kang alam, yung mga symptoms na yon, dahil natatakot ka kung ano na naman, hindi mo maintindihan kung anong nangyayari sa katawan mo, it will trigger another anxiety. So, siya, kumbaga, hindi mo alam, nagtitrigger na pala siya kasi kinakabahan ka na naman ulit doon sa symptoms na yon. So, hindi siya mawawala. So, magkakaroon ka na ng disorder. So, yun. It's stress response kasi yung anxiety. So, yun, after 3 years, tinulungan ko rin yung sarili ko. Pero parang yung talaga, yung natandaan ko talaga na sobrang takot ko nun is yung sa hangin. Ayaw ko lumabas. Gusto ko nakakulong lang ako. Tapos gusto ko yung nakamedyas ako, naka-jacket ako, ganun. Kasi nga nagkaroon ako ng fear sa hangin. So yun, thanks God. Siya, na-overcome ko siya ng 3 years. I can say I'm totally okay, that my life is back to normal. So yun,
kailangan lang po nating maging matapang. Tsaka hold on lang po tayo. Huwag po tayong bumitaw. Huwag tayong bumitiw. Tsaka kailangan meron kang yung support system mo, asawa mo, family mo, nanay, tatay mo, or kahit mga friends mo. So, sobrang haba na kasi natin, 50 minutes. 50 minutes na. So, ikukwento ko ulit, isi-share ko sa inyo yung part 2 ng paano ulit siya bumalik. Nung after 3 years, naging normal yung life ko. It hits me again for the second time after 3 years ulit. So, yun po. Ikwento ko po ulit yun sa part 2. So, stay tuned and sana po mga pangga, paki-like po, paki-share, and don't forget, paki-subscribe naman po yung channel ko, Manding Malupit. So, medyo emotional po tayo today. So, I love you all. God bless you and keep on praying mga pangga. Kailangan lang din nating maging matapang. Tapos, kailangan din natin yung support system. Tsaka, yung stress kasi, andyan naman yan. So, kailangan natin mamanage ng maayos yun. Tsaka, kailangan din po na we understand, we have knowledge para it helps us to empower kung ano man po yun yung ano. Kasi kung di pa natin alam kung what's going on, what's happening, kung ano na yun nangyayari, so ano yun, kumbaga di natin alam na yung mga ginagawa natin nakaka-trigger pa pala yun sa kung ano man pong challenge na meron tayo. So mas maganda po na may alam po tayo, maging aware din po tayo, at saka sa mga ganitong may mga sakit na tulad ko yung anxiety or nervous. Anxiety won't kill you mga pangga. Wala pong namamatay sa nervyos, but of course, if you have a health condition or health problem, baka ano yun, maka-trigger din yun sa condition ninyo at sabihin nila, ay, namatay yun kasi ganito, may nervyos. Hindi po, kahit i-research po ninyo yun. Anxiety won't kill you, but also sa mga yung iba na nadidepress. Sabi nga ng nung later on doon sa second ko, sa part 2 ko na to, nagpaano na kasi ako, nagpa-neuropsych na kasi ako. Kaya din sila anxiety won't kill you, but you will kill yourself. Bakit? Kasi nga, doon sa mga nagsusuicide na hindi na nila kaya. So, kailangan po talaga ng support system. So, wag po kayong mahiya doon sa mga kaibigan nyo. I-share ninyo kasi nga itong mental health condition, it's highly treatable po ito. At saka very common po ito sa ngayon, lalo na po sa ibang mga bansa. It's very common po siya na klase ng condition. So, wag po kayong mahiya. Kung hindi niyo po kaya, seek help sa mga professional natin, mga doctors, or kasi ito very possible siya na matreat or ma-cure without the medication. Wala po, bastos. Sorry pa nga kasi meron So, wag po kayong mahiya. Tsaka, gusto ko rin po magkaroon din po ng advocacy sa mga ganitong condition. Yung parang may share ko rin po yung iba din po kasi yung ito kasi on opinion ko lang po, kasi iba pa talaga yung actual na experience mo na ma-share mo rin sa kanila. But yun po, wag po kayong mahiya. Tsaka highly treatable po siya, curable po siya, pero syempre hindi po siya yung parang mawawala sa atin, kasi nga yung anxiety is natural reaction of our body. Pag na-stress tayo, o halimbawa may tigre o leon na atake sa atin, syempre kakabahan tayo, mag-a-anxious tayo, papalpitate tayo, kasi parang nire-ready niya yung natin, yung sarili natin. Ito, parang dudumugin ko, anong gagawin mo? Parang kumbaga, parang nire-ready niya yung sarili natin dun sa mag-a-attack sa atin. So, it was called also an anxiety. But then, if
parang naging ano na siya, sagabal na siya sa daily life mo, disorder na siya. So mga pangga, sa part 2 ko po, marami pa po akong isi-share sa inyo. So pag may mga katanungan po kayo, magkaroon po tayo soon ng group or tawag nito, magkakaroon po tayo niyan para at least tulungan din po natin yung mga kapatid natin na may ganito din sitwasyon. So God bless us mga pangga. So wag po tayong matakot. And then because God is greater than anything else. So ano lang tayo, kapit lang tayo. Tsaka mas maganda din yung pag nagbabasa kayo ng Bible, mga inspiring words, mga wisdom, mga makakatulong po yun sa inyo. So mga pangga, see you sa part 2 natin na pag-uusap. Chika-chika naman po tayo doon. God bless us all. I love you mga panggap. Don't forget to subscribe my channel. Manding Malupit. Mua.